Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan at bugso-bugsong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang Metro Manila sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. Ayon sa Pag-asa, umiiral pa rin ang habagat na nagdudulot ng malakas na pag-ulan sa Western Luzon, kabilang ang Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon at ilang lugar sa Southern Luzon. Aabot sa 70% ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila ngayong araw, 70 hanggang 70% sa Biyernes hanggang Linggo. Samantala, mas maayos ang panahon sa silangang bahagi ng bansa, bagamat posible pa rin ang pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa localized thunderstorms. Patuloy namang minomonitor ng Pag-asa ang tropical storm Nangka na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tumaas din ang tubig sa ilang dam, kabilang ang San Roque, Angat, Magat, Pantabangan, Binga at Ipo dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nauwi sa aksidente nang mawala ng kontrol ang isang pampasaherong bus na biyaheng Dipolog, Pagadian habang binabagtas ang kalsada sa Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. May detalye si Jam Nueva. Jam. Yes, Naomi, isang rural bus nga na puno ng mga pasahero ang nawalan umano ng preno at umararo sa mga bakal na harang ng isang ginagawang tulay sa barangay Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur nitong August 11, 2026. Sa aktual na video ng insidente, makikitang mabilis ang takbo ng bus habang tuloy-tuloy ang pagbusinang ng driver bago ito tuluyang bumangga sa mga bakal na bahagi ng isinasagawang tulay. Ayon sa taong kumuha ng video, loose brake o maluwag umano ang preno ng bus na naging dahilan ng insidente. Dahil dito, mabilis na tinahak ng bus ang kalsada hanggang sa tuluyang bumangga sa isang backhoe na nasa ginagawang tulay. Sa tindi ng impact, basag ang buong windshield ng bus habang maraming pasahero ang nagtamo ng mga sugat kabilang ang driver. Agad namang isinugod sa ospital ang mga nasugatan at wala namang naiulat na nasawi sa insidente. Patuloy ngayon ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente at makumpirma ang kabuuang bilang at kondisyon ng mga nasugatan. Mula Zamboanga del Sur, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Jam Nueva. Bangkay ng matagpuan ng isang babaeng OFW na isang linggo nang pinaghahanap sa Bukidnon. May detalye si Noreen Igonia. Masaya pang nakipag-inuman ang babaeng ito sa kanyang kinakasama isang araw bago siya napaulat na nawala. Hindi rin inakala ng kanyang pamilya na ito na pala ang huling pagkakataong makita nilang buhay ang biktima matapos matagpuan ang kanyang naaagnas na bangkay sa isang pinyahan 1:30 ng hapon nitong Agosto 3 sa Purok 6, Barangay Poblacion, Libona, Bukidnon. Kinilala ang biktima na si Frisila Quijada, 30 anyos, OFW sa bansang Kuwait. Ayon sa investigasyon, Hulyo 25 nang idineklarang missing ang biktima. Mahigit isang linggo din siyang hinanap ng kanyang pamilya dahil nitong July 29, nakaschedule na sana siyang bumalik sa Kuwait. Ayon sa pulisya, magtatanong lang sana sila sa 34 anyos na live-in partner nito na si Melvin Lora na siyang huling nakasama ni Quijada, ngunit napag-alaman nila na umalis na siya sa kanilang bahay kaya kinukonsidera na siyang suspect. Nitong Agosto 8, isang residente ang nakakita sa isang lalaki na tumalon sa Tugan Bridge sa bayan ng Ipasugong, Bukidnon. Dahil sa mga dokumentong nakuha mula sa motor na nakita sa gilid din ng tulay, napag-alaman na ang nasawi ay ang suspect na si Lora. Una na umanong kinumpisal ni Lora sa kanyang ina ang nagawang krimen bago ito umalis sa kanilang lugar. According to our investigation, ma'am, si suspect po natin ay nagsiselos po. May pinagsiselosan siyang third party. Nag-away sila last July 24, 2026 according to our witnesses. Tapos hindi lang natulungan ng mga kapitbahay kasi akala nila away magkarelasyon lamang. Bagamat hindi pa nakuha ng PNP ang resulta ng autopsy, ayon sa death certificate ng biktima, blunt trauma ang dahilan ng kanyang pagkamatay na posibleng hinampas siya ng matigas na bagay ng suspect dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Sa ngayon, kinukonsidera na itong case closed ng pulisya. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Iniimbestigahan ngayon ng isang gurong vlogger sa Samar matapos gawing content online si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May detalye si Jay Barion. Ang lahat sa aking mga followers,
Nakatanggap ng matinding pambabatikos sa social media ang isang teacher vlogger na nagtuturo sa isang pampublikong paaralan sa lalawigan ng Samar. Ang nasabing guro kasi ginawang content sa kanyang vlog si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang nasa loob ng classroom kasama ang mga estudyante nito. Sa video, makikita na pinapadescribe ng guro sa kanyang mga estudyante si PBBM. Nagpahayag ang ilan ng hindi magandang deskripsyon sa Pangulo at ang mas nakatawag pansin sa mga netizen ay para bang ikinatutuwa pa ng guro ang mga pahayag ng mga estudyante. Dahil dito, maraming tao ang nagbigay ng mga negatibong reaksyon sa ginawa ng guro. Matapos naman makarating sa kinauukulan ng pangyayari, agad pinatawag ang guro at pinagpaliwanag. Kaya agad na binura ng teacher ang kanyang ipinost na video sa social media at nag-public apology sa kanyang Facebook account para ipaabot ang paghingi nito ng dispensa sa Pangulo at kay Education Secretary Sani Angara. Ako po ay humihingi ng pasensya po. Sorry po sa nagawa kong content. Pasensya po dahil nai-upload ko po yun sa aking account August 1. Dinilit ko po yun kaagad. Binura ko sa aking account. Samantala, napag-alaman matapos ang isinagawang masusing pagsusuri ng legal team ng Samar DepEd Division na nilabag umano ng guro ang DepEd policy and guidelines for responsible use of social media. Kaya posibleng humarap siya sa kaukulang parusa. According to the teacher, ang iya kasi mga content is more on comical content, no? So mga patawa. But sad to say, ang iya mga content involving children, which is very pwede DepEd kasi may na po guidelines si DepEd na may mamandukan ang hinuman nga empleyado po han DepEd, no, to refrain from using classrooms and children in their content. Sa ngayon, patuloy na pumapasok ang guro habang gumugulong ang investigasyon. Ako, si Jay Barion ng PRTV News, nagsiserbisyo para sa Pilipino. Ng DepEd Central. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Manila. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.